Ito yung magandang part. Ha? Pakinggan nyo mabuti. Pakinggan natin. Nako, magugulat kayo sa sasabihin ni DJ Bantag dito. Alam nyo, mayroon akong natatanggap na mga intelligence din, information, na winawarningan ako dahil yung mga tracking team pinalitan na. Ngayon yung ipinalit, tracking team pa rin ba? Sa palagay nyo, assassination team na ang pinalit sa mga tracking team. Sa madaling salita, ito po ay hindi galing sa akin, ini-explain ko lang po sa inyo para malinawagan kayo. Hindi na po ipahuhuli si Bantag, according to him. Ito na naman, part 2. Oh, ito ay another interview kay DG Bantag. Ha? O, simula na. Fight! Lang ha, kayo ay palarin dahil maraming ang nagkakagusto na kayo tumakbong kung sakali lang kayong palarin, ilalantad nyo ba sa taong bayan ang yung tinatawag na extraordinary fund? Lahat ng pondo ninyo, malalaman ba ng taong bayan? Ito, usapin na ito. Usapin na po ito. We are looking forward na sana ay tumakbo si DJ Bantag at sana manalo din. Yan po yung tanong ni Banat Bay. Ilalantad mo ba, DJ Bantag? Ilalantad mo ba ang mga pondong iyong matatanggap? O, yan ang sagot. O, pasok! Kung kayo ay naging, kunwari lang, palarin na maging senador. Alam mo, Banat Bay, nung pumasok kami sa academy, wala naman kaming iniisip kundi magsilbi sa bayan, magtrabaho, magkaroon ng trabaho, at asahan mo, sahod mo lang. Ganun lang naman yan eh. Kung yun ang kinakailangan, why not? Iano natin, lantad natin lahat. Kung yun ang gusto nilang umpisahan natin, o umpisahan natin. Di ba? Okay. Yun. Ang ganda na sinabi ni DJ Bantag. Paano ba natin hindi sisimulan? Kasi una pa lang sinabi na niya. Ha? Una pa lang, meron na tayong ebidensya. Pag siya nanalo, lahat ng pondo ilalantad niya. Maliwanag po yan. Hindi po galing sa akin, hindi galing sa Banateros. Mismo si DJ Bantag yan. Medyo mahina po ang signal ni DJ Bantag kaya wala siyang picture, no? Malabo, hindi nyo makikita. Pero kayo nang humusga kung siya talaga. Mabobosesan nyo naman eh, ha? Pero ito maganda, ilalantad niya ang pondo. Ang ganda nung sinabi ni DJ Bantag dyan, ha? Oh, na dapat talaga sa academy, yan naman ang sinumpaan eh. Ikaw ay magsisilbi. Sana lahat, sundalo, pulis. Ang ganda nung sinabi ni DJ Bantag. Ganda. Matanong kita, bago ko magbato sa yung tanong, DJ Bantag. No? Medyo mahina signal eh. Ha? Gusto muna kitang pagbigyan. Kung ano yung mga gusto mong sabihin, para maiparating natin sa administrasyon o sa mga Pilipino, sige, sabihin mo muna bago ako magtanong. Ito maganda. Ito yung magandang part. Ha? Pakinggan nyo mabuti. Ito na yung pinaka kaya nga hindi muna ako sabi ko, bago ako magtanong, ikaw muna, ano ba ang gusto mong sabihin? Kasi yan naman po ang purpose namin eh. Ha? Maging boses ng mga hindi nadidinig. Oh. Pakinggan natin. Nako, magugulat kayo sa sasabihin ni DJ Bantag dito. Kung nanonood man siya, shout out sa iyo. Pero lagay lang kayo diyan, baka nababasa niya. Oo, sige. Kasi ako naman magtatanong sa inyo, Banateros. Lagot. Bago siya sumagot, may tanong si DJ Bantag. Ayun. Thank you sa opportunity. Ako naman magtatanong. Napan ako si Banat Bay. Si Banat Bay, allergic sa love life yan. Oo, yan. Lahat daw ng tanong pwede, wag lang love life. Allergic kami magkapatid dyan. Si Boss Dada TV, mukhang okay sa kanyang love life. Ha? Hindi natin alam. Hindi naman namin, pag kami nagkikita, hindi naman namin pinag-uusapan ng love life. Wag lang daw love life. Sige, fire, kahit anong tanong. Wag lang love life. Okay. Tingnan niyo yung itsura ko. Parang muntik kong maidura yung kape. Sabi ko, buti yun ang tanong. Wag love life. Sabi ni Rashid Ahmad, naku, may manggagaliitin naman, Coach Sol, in-interview na naman ng mga Banater. So nga, pasaway yung tatlong vlogger na yan, pasaway.
iko-contempt na nga, inulit pa, pasaway kayo, Banateros Brothers, ha? Matitigas ang upuwit ninyo, ha? Naalala ko na naman si Boying, sabi ni Rashid, nako, talagang kayo, tigas ulo. Oh. What's niyan? Alam ko, maliligaw tayo kay Banat kapag love life eh. Wag yun. Ito na ang tanong ko. Sige pa. Ready na kayo? Apo. Sige. Bakit kaya ay yung isang sekretary ay sobrang tahimik? Ayun. Tingnan ko lang kung medyo updated kayo. Bakit kaya yung isang sekretary sobrang tahimik? Sige nga. Sino yung sobrang tahimik? Sige, ilagay nyo dyan. Titingnan natin kung may tumama. Sabi ni Chiquita, baka atakihin na si Boying pag nakita yan. Naku, delegates. Shout out sa iyo kung nanonood ka man. Ha? Napag-utusan lang ako. Di. Kasalanan ni Banat ba? Hindi. Kasalanan namin tatlo. Sino yung sobrang tahimik? Huwag maingay yung editor, ha? DJ Bantag, kung nakikinig ka, updated yung mga tao mo. Updated yung mga manunood. Yung mga sumusuporta sa iyo, DJ Bantag, updated sila. Marami ako nakitang tama. Maraming tama. Sino yung tahimik? Ako, delicate. So, eto na, sige. Isiwalat mo na, Bantag. Kilala nyo kung sino? Sino yun, boss? Di ba si Secretary Abalos? Ba't hindi natin naririnig na gaano? Ay, yun. Ako. Secretary Abalos daw, sobrang tahimik. Ang daming tumama. Ang gagaling ninyo, ha? Talaga. Bantag. Ako'y naniniwala na talagang maraming sumusuporta. Parang alam ng mga tao ang iniisip mo, General Bantag. Grabe. O, tinumbok. Anong meron kay Abalos? Sakto. Oo nga, no? Ano na nga pala nangyari doon? Wala na ako. Hindi ko rin alam eh. Nagulat ako ron eh. Sabi ko nga, Boying? Hindi, mapakaingay nun. Ano yun naisip? Boying? Hindi. Sobrang ingay nun. Anong tahimik? Nung sinabi ni Bantagay, oo nga, no? Naunahan nyo, alam nyo. Kung balita, wala na eh. Ano masasabi nyo doon? Nag-resign na. Hindi kaya nag-resign na yun? Ano masasabi nyo kay Secretary Abalos? Sabi naman to si Banat Bay, pinag-resign si Abalos. Ang lupit, ano? Meron ba kayong alam na... Kasi ganito. Okay. Ang ano ko kasi dyan, palabas lang niya na, alam mo, uminit kasi siya, di ba? Ang daming nagagalit sa kanila ni Secretary Boying. Kasama siya sa nangyari nga sa muro-muro o kaya sa napaka-haphazard na pag-file ng kaso, tapos yung premature na press conference, 95 or 99% solve ang case close. But Nabanggit yung case close. Ito punto niya, maraming nagalit kay Boying at kay Abalos doon dyan sa premature na mga media nila, pamidya nila dyan sa press con, case close. Naalala ko na naman, saglit lang po, naalala ko yung case close na yun. Akala ko i-case close kami ni Boying. Ito, contempt of court. Itong tatlong vloggers na ito, case close na yan, sigurado na yan, kulong. Kala ko gano'n na sasabihin eh. biglang kasi tinitira na siya ng mga taong bayan sa mga comments nila. Nakikita nagiging bumaba yung kanilang good reputation kung mayroon man silang good reputation. Kung meron man. Kung wala talaga. Hindi na bababa. Ayan. Napansin, alam daw nung dalawa, Boying and Abalos, bumaba yung reputation. So ang ginawa ni Abalos, laylo. Parang ganon. Pero sa totoo lang, para sa akin opinion ko lang ito. Kunwari lang yun. Kasi alam nyo, mayroon akong natatanggap na mga intelligence din, information. Na winawarningan ako dahil yung mga tracking team pinalitan na. Yung mga dating tracking team, nagpalit-palit yan ng PNP Oo. Ngayon yung ipinalit, tracking team pa rin ba? Sa palagay nyo, hindi na tracking team. Ayan.
Assassination team na ang pinalit sa mga tracking team. Yun ang masakit. Sa madaling salita, ito po ay hindi galing sa akin, ini-explain ko lang po sa inyo para malinawagan kayo. Hindi na po ipahuhuli si Bantag. According to him, hindi na tracking team. Assassination team. Di umano. So, wala nang planong hulihin si Bantag. Yan po ay according to him. Binalita lang natin, kayo na po humusga. Kung totoo yan or hindi. Ni Bantag. Ito, sana nga hindi totoo. Kung totoo man, okay lang. Pero ang ibig kong sabihin, sana hindi totoo na itong PNP General Romeo Karamat. Ayan, pinangalanan ha. Ibig sabihin, siguro may intel din si Bantag. Ako hindi ko po kilala yung mga papangalanan niya. Pasensya na po, pero na-interview lang natin. Okay? Hindi ko po kilala yung mga yan. Pero pinangalanan niya. So, para sa akin, ang datingan, pag pinangalanan mo isang tao, sigurado ka. Sigurado ka, nakarating sa'yo, ibabaon si Didi Bantag nung mga binabanggit niyang pangalan. Ayoko nang banggitin yung pangalan, kayo na lang. I-rewind ninyo, kayong bahala. Pero medyo mabigat yan, ha? Ng CIDJ, ewan ko kung CIDJ pa rin, yan ang nautusan daw kuno. Yun ang nakarating sa akin, hindi ko pa alam kung totoo, hindi. General Romeo Karamat, yan ang head ng assassination team against Bantag. At Yan po, ang head. Di umano, according to DJ Bantag. Meron pa kasi yan, hindi lang siya. ang kasama niya dyan, na pinakabata niya, ay underclass pa namin. Sana hindi nga totoo, sabi ko. Sinasabi ko lang ito para kung marinig nila, magpaliwanag sila. Ngayon kung hindi sila magpaliwanag, baka totoo. Yan. Okay? Maliwanag. Kayo ba ay naniniwala na hindi daw po personal na pag-atake kay Inday Sara, ito ang kanilang pagre-realign? Naniniwala ba kayo doon? Samantalang si Inday Sara lang. Yung iba binawasan lang pero siya talaga tinanggalan. Well, katulad na sinasabi ko sa inyo, the only mistake na nagawa niya is to tell them na it's okay na wala. Di ba? Yun ang sinabi niya it's okay na wala, okay lang naman. Kaya ngayon, nung tinanggal, ayun. And actually, hindi naman siya nagagalit. Yung sinabi niya na ang ayaw sa confidential funds ay ayaw sa kapayapaan at ang ayaw sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Wala naman siyang sinabi doon na ang ayaw sa confidential funds ko ay kalaban ng bayan. Hindi naman niya sinabi confidential funds as a whole. Kasi ayun nga yung confidential and intelligence funds, ginagamit yon sa mga bagay-bagay patungkol sa security. Ayan. So ngayon, mga bossing, nagising si Trillanes, tapos meron daw siyang video na ipinakikita na nagsasalita daw si PRD at sinasabi niya na yung daw confidential funds ay ginagamit daw niya para patayin yung mga yung mga tawag dito, mga loko-loko sa Davao. So ngayon nabuhay si Trilliling at nananawagan siya sa gobyerno na Marcos, papasukin mo na ang ICC. Hindi ko nga alam eh. Sabi ko nga sa mga mokong na ito, private person na si PRD, may mga korte naman tayo sa Pilipinas. Bakit hindi nyo dun isampa yung mga patutsyadang kunyaring mga kaso nyo? At bakit kailangan sa ICC pa? Hindi kasi naiintindihan nito ni Trillanes at nung mga chuwariwap nila. Ang hindi nila kasi naiintindihan is, ang Pilipinas po, meron pong gumaganang justice system. Medyo malambot, medyo palpak yung mga nasa pamumuno ng justice natin. Pero meron pong gumagana. Gumagana po ang korte, nakakapag-hearing pa, nakakapag-decide pa naman. Wala namang gera dito sa atin. So, wala talagang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Yun ang hindi talaga niya maintindihan.
Saka bakit umiiyak si Trillanes ngayon at naghahabol na naman ng ICC? Kinabahan ba kayo na nagsalita si PRD at nag-trending ng bonggang-bongga? Gagalingan nyo kasi. Galingan nyo kasi, wag puro paninira at saka wag puro propaganda. O galingan nyo para mahalin kayo ng tao. Kasi ito ang problema sa mga dilawang tae, no? Ang problema sa kanila kapag wala nang tumatangkilik sa kanila sa Pilipinas, pupunta sila sa ibang bansa. Saan? Sa Amerika, dyan sa UN, dyan sila hihingi ng audience. Mantakin mo dito nga sa Pilipinas, hindi kayo pinakikinggan, doon pa. So talagang kabado na tong mga to, kabadong-kabado na sila. Kaya ito, ang kinakana nila ngayon yung mag-ama. Yung tatay, kesyo nagko-contemplate daw ang mga Makabayan Black kung kakasuhan nila, nagko-contemplate or ibig sabihin, iniisip nila if they're gonna file cases against PRD for what? For saying na gusto niya kayong mamatay? Baka hindi lang siya nagsasabi niyan, baka lahat ng tao gusto na kayong mawala sa mundo. Dahil puro lang daw naman kayo mga salot, sabi nila. O, di ba? Kaya yun ang talagang nakakatawa. Mantakin mo wala na siya sa power. He's just a private person and he's, sabi nga hirap na nga maglakad yung tao, hirap na nga magsalita. Alos din ang matapos yung gikan sa masa dahil alam mo yun, alam mo medyo talagang edad na. Tapos takot pa kayo. Sigaw kayo ng sigaw na makibaka, wag matakot. Tapos sa matandang hindi na halos lakad, takot na takot kayo, isang salita lang. Kala ko ba kayo, matatapang kayo. Okay, balik natin dito sa balitang to. Leaders na personal na pag-atake kay Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Kamara na i-realign ang confidential funds ng tanggapan nito at ng Department of Education para sa taong 2024. Sa isang pahayag, pinuna ng mga leader ng lahat ng political parties ng House of Representatives ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anila, nakakalungkot ang Baka malakas nyo bumatikos ngayon Porket wala na yung tao sa pwesto, antayin nyo pag nakabalik yan. Lahat yung mga sinasabi nilang mga political party leaders na yan, lahat yan, tinan mo, magsisihalik ulit yan sa paa ni PRD. Ninirang puri ng dating Pangulo sa institusyon na sa loob nila ng ilang taon ay sinuportahan ng marami itong legislative priority. Ayun, so ang sinasabi nila, it's deeply unfortunate that the former president chose to malign the very institution that for years supported many of his own legislative priorities. Again, kaninong legislative priorities ang susundan ang nyo, ipaprioritize nyo? Kamara sa Amerika? Sa Japan? Sa China? Sino ba leader nyo? Di ba yung presidente? Di dapat lang talaga na kung ano yung mga legislative priorities ng presidente, yun yung susundan nyo. Kasi kung hindi nyo susundan yun, nandiyan pa kayo. So ano yun? Ano yun? Parang pinarioritize namin tapos babanatan mo kami. Bakit? Pinilit ba kayo ni PRD na i-prioritize? Si PRD ba katulad ng administrasyon ngayon na panay ang urgent ng lahat ng mga pinagagawa sa inyo? Wala naman ngayon, so tinulungan yung presidente. Ano ba nangyari sa Pilipinas, Kamara, nung nakaraang 6 na taon? Hindi ba maganda? So bakit pinagmamalaki ninyo at sinusumbat ninyo yung suporta nyo? Una sa lahat, dapat lang naman talaga, part kayo ng gobyerno, dapat lang talaga nagsusuportahan kayo. Ano pala? So, ibig sabihin, kapag hindi nyo nga kabate, pwede nyo hindi suportahan, ganon. Kung talagang wala kayong itinatago dyan, edi go tayo. Kung wala kayong tinatago. Hindi ba? Sige, tuloy pa natin. Nagagalit yung mga congress, mga ano talaga. Alam mo yung mga ano natin ngayon, yung mga politiko natin ngayon, puros mga pikon. No? Saan nyo nakuha? Ano yan? Mga spoiled kayo, ganon? Kung balak nitong tumakbong presidente, hihingi siya ng audit kung paano ginastos ang pondo ng bayan. Sinabi rin nitong target ng intelligence funds ng anak na si VP Sara Duterte, ang ACT Teachers Party List Representative na si Franz Castro.
Panawagan ng House political leaders sa dating presidente at kampo nito tigilan ang pagbabanta o pagpapahiwatig ng panganib laban sa kanino mang miyembro ng Kamara o sa institusyon mismo. Pinaninindigan Ito ang nakakatawa. Those people, di ba alam natin hinihingan si PRD na ng salin. Those people who are yung mga tawag dito defending PRRD before regarding sa kanyang hindi pagpapakita ng salin. O sila itong mga nagdidepensa din ngayon. Mali, baliktad. Sila itong mga sumisilip kay PRRD na mga salin dati. O sila yung mga nagdi-defend ngayon sa Kamara at sa Senado. Ayan, so ano natin ulit, i-diretso natin ulit. Hindi na mga ito ang desisyong paglilipat ng confidential funds sa security agencies upang tugunan ang krisis sa West Philippine Sea. Committed din nila ang House of Representatives na igalang at sundin ang ruling ng Korte Suprema na iligal ang Pork Barrel Fund. Ito ay matapos sabihin ni dating Pangulong Duterte na pinakabulok na institusyon ng Kongreso dahil sa Pork Barrel Funds. Sinabihan, pinakabulok na institusyon ang Kongreso dahil sa pork barrel. Hindi ba? Issue nga ang pork barrel kaya nga tinanggal? Di ba issue ang PDAF kaya tinanggal? Anong mali sa sinabi ni PRD? Kaya nga sabihin nyo na that was before nung may pork barrel. Pero ngayon, mas malala na sa pork barrel. Meron na kaming extraordinary funds. Papatunayan nyo lang naman kay PRD na hindi bulok at hindi pinakabulok ang Congress Di, makampi nyo naman ang media. Di maglabas kayo ng mga dokumento that will disprove yung lahat ng mga accusations ni PRD. Di napahiya pa sana yung matanda. Ang sagot ninyo sa hamon niya, iyak. Ang sagot ninyo sa hamon niya, wala siyang utang na loob sa inyo. Walang utang na loob si PRD sa inyo. At lalong wala kaming utang na loob sa inyo. Representante kayo, ibig sabihin, you represent us. Kayo po ang boses ng masa dyan sa Senado at sa Congress. Ang tanong, hindi nyo na nga kami nare-represent ng maayos according to PRD, kumakurakong pa kayo dyan.